Coming up next, today is the day of your salvation. Good morning, brothers and sisters out there. Pagidait sa inyo dyan. And dito po sa studio, good morning Sis Bing. Good morning ang mga lahat ng mga youth leaders na magkakamping dito sa Santa Barbara. All youth leaders are here to have a camping for 3 days here in Santa Barbara. Amen. So, good morning sa inyo lahat. And in behalf of our head servant who is busy right now, I'm Brad Narsing of today, the day of our salvation, ang programa ng ating head servant. Amen. And this morning, we have a youth who will be going to testify this morning in the name of Mary John. Good morning. And in the name of Runa May. They are all from Asin. Amen. After some time, they will be testifying what God has done, good things na ginawa sa kanilang Jesus. Amen. And good morning sa lahat-lahat po, sa pamilya nating head servant, sa all the youths, lalo na kay Ilon, ang chief formator nila. And to our mga kasamahan ko po sa Office of the Servant, headed by our head servant himself, Brad Edwin Daulo, and kay Brad Alex, who is now in Manila. They will be going back to Australia soon. And si Susan, good morning there in Manila. May God bless you. Kay Sis Terry Sorongon and family, good morning and pagidait. Brad Rizal de los Reyes and family, Sis Katkat, sa pamilya mo, good morning and pagidait. Kay Brad Abby and Sister Evelyn Dumasis, good morning. Kay Brad Jojo and Sis Caroline, Brad Timothy and family, Brad Lapsky and family, Brad Jewel and family, Brad Conrad, and Sister Lane there in Guimaras, good morning and pagidait. Kay Brad Nelson, Brad Jumar, kay Brad Jewel, good morning and pagidait. Brad Samuel Dumago, yes, we will be all blessed by Jesus Office of the Servant team. And thank you for sharing your time, talent, and treasure sa ating komunidad, lalo na po sa ating Office of the Servant team. Amen. And sa mga chief formators, yes, mga leaders po natin, parish leaders, and especially mga members po natin, good morning and pagidait sa inyo lahat-lahat. And dyan po sa bilog ng Pilipinas, all over the Philippines, all over the world, dyan po sa kay GRCL dyan sa Taiwan, good morning sis. Sa lahat natin dyan mga kasamahan sa Hong Kong, Singapore, Taiwan, Korea, Japan, China, lahat po kayo dyan. Dyan po sa Canada po, sa Toronto, Canada, sa Calgary, kay sis Elena dyan sa Calgary, Canada. Dyan po sa Australia, kay Sis Pindon Lee at saka kay Binnie Lee, good evening po sa inyo dyan lahat. Sa lahat po ng mga Filipino-Australian citizens dyan sa Australia, Melbourne, Sydney, Queensland, Victoria, Brisbane, lahat po kayo dyan. I-bless po kayo ni Jesus. Thank you sa inyo lahat sa nakikinig po kayo sa lahat na programa ng Diyos Ugma Community dito sa Iloilo City. Amen. Kay Sister Carmela, good morning sis, pagidait. Kay brother natin Eugene dyan sa Manila, Brad, good morning and pagidait. Kay Sis Itzel, Sis Taba, Sis Sarito, good morning and pagidait sa inyo lahat. Thank you very much for the dinner the other night. Again, good morning and pagidait sa inyo. Ibigay po natin si Sis Mary John na manamyaw muna. Magandang umaga mga kapatid ko sa kay Kristo. Ang binabati ko po ng magandang umaga po ang lahat po ng mga youth ministry po nandyan po sa Maasin at pagidait sa inyo at God bless sa lahat. At binabati ko din po yung area formator namin na si Sister Rodora. Salamat po sa pag-guide sa amin sa araw-araw. In Jesus' name, amen. Thank you, Sis Mary John. Go ahead, Runa May. You can greet. Good morning mga utot kay Kristo. God is good, no? Kay ari naman kami subong na ginpadala sang Ginoo.
Gani ginatamyaw ko gid ang nagalantaw sa YouTube, Facebook sa maayo nga aga. Amla, kuman gali ang mga youth ministry nga nag-upad sa amon sa maasin, ginatamyaw ko gid kamo sang maayo nga aga kag kay Tita Rods nga gid sa amon, naga-guide sa amon, protekta sa tanan nga sa amon kag provide ka namon thankful gid kami amo ginatamyaw ko gid maayong aga sa tanan kag sa liwat maayong aga gid. Thank you. Amen. Thank you, Sister Name. And we would like to thank Sister Dora. Thank you very much na sa pagdala mo ng youth dito mag-testify. Thank you sa lahat na youth po. Lahat ng mga youth na mga leaders who are here today. Good morning and pagdayad sa inyo. Amen. Sabi po dito, we are praying to you because you are merciful, not because we have done right. Lord, hear us. Lord, forgive us. Lord, listen to us and act in order that everyone will know that you are God. Amen. So, nagapangadi tayo kay Jesus, brothers and sisters. Yes, because maawain siya, merciful siya, not because we have done right. Gumawa tayo ng tama. So, si Jesus ay merciful and compassionate sa atin, sis, no? Yun po. Si Jesus nagpo-forgive sa atin. Pag nangadi tayo, pinapakinggan tayo. And He is a very forgiving God, sabi dito. Listen to us and in order that everyone will know that you are God. Amen. So, yun po, si Jesus, kailangan po, hihingi tayo sa Kanya, kailangan po, maging fervent po ang prayers natin sa Kanya para pakinggan niya tayo kung ano man hinihingi natin sa Kanya. Kailangan, we should have to repent our sins so that Jesus will forgive us. Amen, brothers and sisters. So, kung ikaw dyan, brothers and sisters, gaano ka man ka makasalanan, kahit, yes, worst sinner ka man, Jesus will forgive you unless you will go back to Him. Amen, brothers and sisters. So again, we have Jesus na ever-forgiving God. Ano man ang kasalanan mo, ano mang nagawa mong mali sa kapwa mo, nakapatay ka man ng tao, drug pusher ka man, drug addict ka man, yes, again, even if you are a worst sinner, Jesus has the power to forgive you. Amen po, brothers and sisters. As long as you will go back to Him. So, yes, lahat tayo makasalanan. Ako makasalanan. I'm the worst sinner also. Amen, brothers and sisters. But, when I submit myself to Jesus, when I repented all my sins, so alam ko pinatawad ako ni Jesus. That's why, dito ako ngayon sa programa ni Brother Edwin, nag-speak ng a little word of God to encourage other people out there to, yes, the lonely people, yung mga tao po na nawala ng pag-asa, those who lost hope, Jesus gave us the hope that we need. Amen po, brothers and sisters. So, when hopelessness, when sadness, pumasok sa inyong puso, pumasok sa inyong mind, wag mo po na, what I mean is that, do not let that sadness and loneliness dwells inside yourself. Because you should have to be, you should have to be optimistic, you should have to be hopeful, you should have to be happy for your life. Huwag yung lungkot paidalin mo sa iyong puso at isipan so that, brothers and sisters, ang buhay mo ay maging maligaya in serving Jesus, in preaching the Word of God, in hearing the Word of God. Amen po, brothers and sisters. So, yun po tayo na we will not succumb into loneliness, into depression, na akala mo wala nang lunas ang problema mo, brothers and sisters. Nandyan si Jesus na who will give solution to your problem, who will give healing to your sickness. Amen po. Ngayon po, ibigay natin po si Sis Mary Joan na mag-testify sa kanyang the goodness that Jesus has done for her, to her. Go ahead, sis. Magandang umaga sa lahat, no. Ako din po isa sa kabataan po na tinulungan ng Panginoon at pinakita niya kung gaano siya ka-powerful talaga sa aking buhay. Dahil sa aking buhay, masasabi ko talaga na God is good kasi ako, isa din akong makasalanang ang bata. Kaya sinasabi ko na
noon isa din sa aming buhay, nandyan talaga yung kasalanan. Nung parati kaming nag-aaway sa pamahay namin, parating yung gulo, tapos especially sa financial, nandyan ko makikita na yung kasalanan sa bahay natin, yung nagbibigay sa atin ng struggle, yan yung nagbibigay ng gulo, yung gulo sa ating buhay. Kaya doon ko nakita na yung Lord, grabe pala kapag yung bumalik ka sa Kanya, kasi yung pagmamahal niya sobra, at kahit yung ano man yung kasalanan mo, siya ang Panginoon na handang magpatawad at magmahal sa iyo uli, dahil siya ang Diyos na mapagmahal. Kaya sa aking buhay, nakita ko na yung kasalanan ko noon na parating hindi nagsusunod sa mga magulang, tapos parating yung pride nandyan talaga, kaya sabi ko talaga na yung gulo hindi talaga mawala sa aming buhay, dahil sa pride, maraming bagay yung masisira, yung mga relationship nyo sa iyong kapatid, yung sa magulang mo. Kaya minsan feeling mo tama ka, minsan feeling mo yung bilang anak, alam mo na lahat. Kaya yung buhay namin, ang gulo talaga. Tapos sa buhay ko, noon, isa din akong mag-aral. Kaya yung pagmamahal ng Panginoon, grabe talaga. Dahil kapag yung trust mo talaga ibibigay mo sa Lord, grabe siya. Kasi sa lahat ng araw, may pagsubok tayong hinaharap. Kaya doon ko nakikita na kung magsarig ka lang sa Ginoo, dyan mo bala makita kung paano ta na maghulag sa imo kabuhi, kung paano na ikaw idawatan sa bagay nga sa kadilom sa imo kabuhi. Dyan nga ang Ginoo gid bala ang magtaos ang kasanag sa imo kabuhi, kay ang Ginoo handa gid bala kung ikaw magpanawag sa Ginoo, amud bala ang pulong nga kung nagapangayo ikaw paghatagan, ang nagapanuktok pagabuksan, kag ang nagapangita makakita gid. Kaya ang Ginoo no matinumanon kita na sa iya nga saad kung sa diin ang nga promises balahaw dyan mo gid makita nga why nagapaslaw sa tanan nga nga mga pulong bala nga ginahatag kanaten. Amud nga nagpasalamat ako sa Ginoo kay sa kada kabuhi mo bala sa adlaw may gina-struggle ikaw, pero do dyan ang pulong nagid balang nagahatag kanimo sang kusog kagkabakod sa adlaw nga tanan para magpadayon bala sa imo nga kabuhi. Kay syempre hindi man natin masarangan bala ang aton nga ginatubang sa adlaw nga tanan, ang tanan nga trials nga dya sa akin kabuhi bilang estudyante no. Diyan ko man gali makita no kung paano ang Ginoo gali maghulag sa akin kabuhi. Kay rang biskan estudyante ka balahaw nag-alagad ka sa Ginoo balahaw hindi mahapos, pero lang makita mo bala nga kung paano ta na maghulag lang mapanaw ikaw pero ay kati pamasahi. Pero kung tumanan mo galang Ginoo nga ano ihatag nagidrean ang bagay nga ang manan ang ginadesire katagi pasuon mo ti kung tumanan mo ta na makibot ka lang kasi ang grasya balahaw do dyan gid ang grasya nga ginatao ka Ginoo kanimo, amuran balang gugma kita na ka Ginoo hindi kita na magano kanimo, amuran nga ang Ginoo handa gid magbulig ka natin no nga basta nagatuman lang kag nagapamati kita ka na, amuran gid nya nagapasalamat ako sa grasya ka Ginoo nga yari ako talad diri may youth camp man kami talad. Amo da nga kisama question sa self mo nga Lord, insat ako imo ginpili, insat ako imo gintawag bala nga maging leader mo nga hindi man ako takos imo tubangan, makasala man ako bala nga tawo bala tido do ka grabe kapag palangga ka Ginoo kanimo no sa karaka kang bata, sa karaka kang tao sa kalibutan bala insat ikaw naging tawag nga isami ko karaka nga makasala bala nga danaw nga hambal mo Lord insat ako how duma question naman self mo bala how, pero grabe gali si Lord no magtawag kanimo no why naginalantaw ang imo sala, why naginalantaw bala kung ang tanan nga yara kanimo bala nga ginatulak ang kalibutan bala how. Tapos ang pagpalangga bala nga ginasigap mo sa kalibutan bala nga jahaw hindi mo makita sa kalibutan. Amo da nga dyan pagit ako karon na-miss kung paano si Lord magana sa kabuhi ko, kay ang ginasigap mo sa ibang tao hindi mo gid makita bala ang gugma, ang kasadya bala ka makita mo kasadya pero ang ano lang short time lang bala ka
Tito dyan, gid nga, grabe si Lord, no? Say, syempre, sa kada, balakang kabuhi ko, balahaw, ginapabatsyag, nagid nga dyan, tanang nga nagaupod ka nakin, handa, ginagid ako ba ang buligan, balahaw, kaya nagabot man sa point sa akin, kabuhi, nga, feeling ko, mayroon di pag-asa, balahaw, kang mga last month lang dyan, Tito, grabe ka rin, nabisan dyan, kasi grasya, kaginoo, maabot sa point nga, pang duwa-duwahan, wag lang ginoo, no, mamba, kang Lord, nag-aalagad man ko kanimo sa tindi ko makita nga nagahulag ikaw how gali may plano pagid ang Ginoo gali no nga may obra pagid gali ang Ginoo nga sa kabuhi mo sa tamo dian tamo rean nga ang pulong ko abi ginakaptan kong unahan ko ang Ginoo ihatag na tanan ko nga kinahanglanan tido diyan bala nga do hambal ko do ang si Lord bala do hipas lang, do kasunod man ikaw, gatuman man ikaw, pero nang ma-question mo sa self mo ngayon sa do ginakulang ka mo haw, dahong da karahaw. Ganito mo ginatest lang ni Lord ang imong faith, balahaw kung asa diin, kagid balahaw. Tidyan ko na balaan nga biskan no grabe kanya testingan pagid kita ka Ginoo gali kung din gid kita astano. Ti do diyan ka dian nga time diyan doon ako karan ba ko doon nag-abot ang kadilam kanakan di mat balahaw. Tiyan mo to, grabe, no? Payam ba ko kung dyan, kagali sa grasya, kaginoo, no? Kapadayon, mapagid yun na sick, balangan ng presensya, ang mga pulong na balahaw. Amo gila Japon, ang maghatag kanimo, sang kasagkabakod, kagumurambal, nanda nga kung matumba, ikaw bangon ka lang, amurambal, kag padayon, kagid kay amo mandahambal, nanda nga, ang kapadayon, amura ang maluwas, ti amura nga kan, pagid ginakaptan, nga amura nga bilang pamatan, miskan badlay, magsunod sa Kinoo, kapadayon, ako Japon, nag-aalagad ka na, kag amuraan kag ginakaptan yung gidra mga pulong nga ginahatag na kanakan sa daadlaw nga tanan kay balaan ko nga nga promise bala sa urihi bala hindi na gidra pag hindi ni ka pagpaslawon bala sa kada promise nga ginataon na kanaten amo da nga dapat magsarig lang gid kita sa Ginoo kag magpamati sa iya sugo kag magtuman amo gidran akan ma-share kag in Jesus name amen. Wow. We'll see Sis Mary John, leader ka nga ng youth sa Maasin, sa Lambunaw. So tuod no, being a college student and serving Jesus is sometimes mahirap din sis no. Unang-una sabi mo, kung minsan wala kang pamasahe, mamaya libre na pamasahe mo sis. May masakyan tayong sasakyan mamaya paglabas natin dito. Amen. So yun ang grasya ni Jesus sa atin no. So totoo brothers and sisters, ang mga youth hindi lang basta-basta ang naranasan nila just because unang-una nag-aaral pa sila pagkatapos financially, kung minsan sis naranasan nyo yan no, dahil dati ako nag-aaral, ganun din naranasan ko. It's very hard na gusto mag-aral pero wala kang pera. Kulang ang pamasahe mo, kulang pagkain mo, kulang pambili mo ng papel, pambili ng pencil, ng ballpen. I experienced that one also sis, what you have experienced ng mga youth. So kung minsan naging empathetic tayo, ibig sabihin kung ipot mo ang shoes mo sa other shoes ng iba, so maintindihan mo. I understood you being a youth here, being a leaders of youth. Amen. So, ano nga ni sabi mo, bakit ikaw? Tinanong, every one of us, tinanong natin kay Jesus, bakit ako Jesus? Bakit ako matanda nang tinawag mo ako? So, bakit kayo youth? Bata pa kayo tinawag na kayo? And kahit sa tingin ko sis, kahit pawalihin kayo isang araw, you can do it just because binigyan kayo ni Jesus ng divine wisdom to preach His living words. Amen po. So bakit ikaw? Ikaw talaga. Amen. Si Jesus nakikita niya sa inyo mga youth leaders na ikaw talaga yun. Kahit wala ka sabi mo, ano nga din sabi ang wala-wala yun ang gusto nga ni Jesus. Ang wala ti alam yun ang gusto ni Jesus na kukunin niya just because to serve Him or to preach His living words just because kung minsan brothers and sisters, yung mga matatalino, kung bakit hindi sila pinapili ni Jesus, just because they tend to become what you call this one? They tend to become mayabang. They tend to become a little bit not hindi gaano what I call this one? What we call this one? Ma-pride daw sabi ni Sister Mary John. Totoo brothers and sisters. Pag ikaw, hindi naman lahat ng matalino. May matalino naman na all of the above na magaling sila pagkatapos they are also with Jesus. But, kung bakit napili ka, tayo, ikaw, ako, na wala-wala sabi mo, just because nagustuhan tayo ng Jesus because of your humility. Because of your obedience, brothers and sisters. Amen? Dito sa Diyos Masis, pinag-usapan natin
palagi natin dito yung humility and obedience. Kung ikaw, wala ka dito siguro kung may pride ka, no? Maano ako doon sa youth camp, maulan, mabasa kami doon. Early morning worship, nag-worship kami, wala kaming tulog. Ang hirap-hirap, wala pamasahe. Amen, brothers and sisters. We are all experienced that one, brothers and sisters, especially yung mga youth. Ang mga youth natin, they are very lucky because they don't give up. You will not give up even though many obstacles that come in your way, brothers and sisters. Unang-una, financial. Ang number one natin kuminsan na problema sa pag-serve kay Diyos, lalo na malayo, sis, no, sa mga kabundukan ng Masin. I know that one, Sister Rodura was telling that to me. So, but yet, dito kayo, kahit panahon nyo sis ang bundok, no, papunta sa Masin, amen. I remember na nagkaroling kayo doon sa amin sa Sulanga. Sabi ko, ano sakyan nito mamaya? pero yet, alas 9 na kayo nakauwi. Pero I don't know, may salakyan din kayo. Of course, pinurbaydan kayo ni Jesus. And yet, brothers and sisters, walang imposible kay Jesus. Ang youth, walang pera, mga ruling. Pag uwi nila, alam ko, libo-libo dala nila. Ay, alam ko yun, sis. Libo-libo dala nila. Pagkatapos may pamasahe kayo dito sa leaders camp nyo dito sa Santa Barbara. May pambili kayo ng noodles ninyo, may pambili kayo ng tubig ninyo. Wala pala. Sana libre ang I-thirst na tubig sa youth camp dito sa atin, no? Because our community, may ano sila, under Sisging Daulo, may tubig sila, may tubig sila na I-thirst na tawag. So, I hope, Ging, you will ilibre mo yung mga youth dito ng I-thirst mo dahil sila nauhaw din. Kaya kay Jesus, when Jesus said to his amay sa langit, I thirst, anong ginawa? Anong ginawa ng mga makasasala? Yes, halip na painumin siya ng tubig, ano pinainom sa kanya? So, amen, brothers and sisters. But dito sa komunidad natin, painumin kayo ng tubig ni Sis Ging, nagninegosyo sila ng tubig ng I thirst, so hindi kayo mauuhaw. Amen, brothers and sisters. So, every time you need water, you just buy sa I thirst na tubig ng ating Diyos Ugma Committee. May ano sila po, may tubig sila na binibinta. Amen. Saan na ba tayo? Naligaw na tayo. So, brothers and sisters, dito ang mga youth, alam ko they are full of divine wisdom. Battle tested sila. Kahit panahon nyo, sis, pero kilometro po sa pinapanahon ninyo. I know. Ito mga taga-Maasin, taga-Lambunaw at taga-Haniway, Lambunaw, Kalinog, mga youth, malapit sa puso ko ito just because nakikita ko ang kanilang sakripisyo. Amen? And you were the one also who helped us before sa ating kalamansi together with Sister Dora, and we are hoping for the day na tutulong ulit kayo sa kalamansi plantation natin. So, being a youth leader, Sis Mary John, at saka being a college student, paano mo dinidivide ang time mo? Ang sa akin na pabuhi nga sa college library, no, diyan ko gid na nga balang nga ginano ko gid bala pamalandungan ko bala nga Lord ang kung imo diya kabubuton Lord kung may importante bala ko nga balikan sa eskwelahan bala nga rahaw bako Lord ko imo diya kabubuton Lord ikaw bahala as Lord sa akin pag eskwela Lord kasi absent ako kay araw balang saad kay Ginoo lang balang ginaano mo bala ambal mo nga Lord amba mo kung tumanon ikaw Lord hindi mo ko pagbabayan di mo bala nga pulong ang ginakaptan ko nga bilang estudyante bala nga kabisan hindi ako mag-attend to nga magabot sa time nga magpermahanay clearance bala na ti kada estudyante bala amura ang gina-struggle kang every estudyante mo ang mga ang baraydan ang kada mga clearance natin lang aran tigis abala kung why kas grasya ka Ginoo syempre masala kagid mambal kagid nga ay ano tuman sat ma-attend kato kang permitting man kayo ay pa ko ganiti project hindi ko kapasar mo ja dura karon ka negative nga dyan dun sa mind mo bala nga raan ti amura dyan kis ang hindi kita katuman sa Ginoo kay ginaunahan natin bala ka negative bala amo dagilang hambal handa nga rang coach nga think positive ka lang gali sa adlaw kay syempre kung ano ang ginaisip mo kasi amo gidrang kalabanan amo gidran ang nagakatabo mo ti amo gali sakto man hambalan nga mag-isip lang kita negative sa adlaw nga ang positive sa adlaw nga tanan kay do amo da ang giamo ra ginaisip natin na hindi kita pagbabayan kay Ginoo mo kay man ana nga nagatuo kita kana mo man ana nga
nga hindi na man anaten man nga hindi na kita pagpaslawon sa daw nga tanan amora nga ang pagtuo gid balang kag ang pagsarig sa Ginoo bala nga kung unahen mo tanan bala kay syempre kung ginatuman mo ang Ginoo bala ang Amen. grasya nga no ibubo na gid kanimo mo ti amora nga bilang Amen. estudyante ra man kisra ka gapang hingabot kanimo mambal Amen. sanda nga isat permit mo absent taw o may karan ti do diyan nagabot ko struggle nga ri amo nga bilang estudyante bala ginhambalan ka classmate mo nga amal na isat nga mamangkot ka lang bala ano tong assignment angay kanan masabat sanda kanimo nga mambas na nga na kay permi absent ka lang amoran tapos dudan kanimo sa isip mo nga kalma ka lang bala mo ay Amen. bako ay ka mabitig Ginoo mo sa isip mo bala nga ran ti amo bala nga makita mo gid ang diferensya bala nga kung sa grasya ka Ginoo kag sawa ay bala kay makita mo sa tsura nanda stress nanda makita mo to ikaw bala ikadlawan mo na lang ang Amen. problema mo bala nga ran isagabot man sa punto nga why ko talawan sti hindi ko kabalik sa eskwelahan ti do diyan nga ano gid bala ka Ginoo bala nga ginatistingan naman ako hamba ko karon Lord ano jaman ginatistingan mo duman ako hamba ko karon hamba ko mabalik ako or alang mabala pa na nang ginikanan mo bala harabra daw ti do diyan ang kao nga grabe hamba na nga salig ka lang bala ka na nga ran kay hindi ni ka pagpabayan ti do diyan kita nga ano ko bala ka nga kay kang mga last days lang nga diyan before ang youth camp mabalik dad ako kay may balikan pa ko bala nga requirements ko para sa OJT naman sa January ti do na ano ko bala kay ba ko may youth camp ran paano ko kabalik kara kay January duman liwat bala ang balik sa school bala ti amba ko karon na do 2 days gito nga amba ko sa Lunes Martes nga diyan amba ko mabalik sa eskwelahan tapuson ko mga requirements ko amba ko gintisingan gid ako ni Lord bala kay una nga adlaw ginbayaan kami ni tatay tamo ko paano ko kapabanwa man kami why na kami natawan kaalawan samba ko karan ha tamo ko te grabe bala amba ko Lord amba ko sarig ko dalang kanimo Lord ginakadlawan ko dalang ako lay sa Lunes nga dian mo yang nabilin sa balay tapos ang rang college ako tapos ang share ko lang man nawa ako to cellphone balahaw ti college ako balahaw ti budlay bala bisan estudyante do Amen. syempre sa panahon taladra ka kinanglan natin balahaw pero Amen. ko grabe man si Lord no sa grasya na naka 4th year college man ako nga ti cellphone Wow. gaharam lang ko sa libayan ko bla bradaw Wow. do na amaze lang ko bla nga syempre iban dumapatay nga ti cellphone no. Ti kasi syempre kasi ikaw kinanglan mo balahaw ti do jan bala nga ang bako grabe gali si Lord no. To ko nga will na tanaran mo na blangaran how. Ti amorean nga di syempre wala ko ti kontakan ka to brad. Ti ambako hindi Amen. dala ko mabalik Lord tigyan ko dala kanimo bladran how. Ti amoran nga pagka next day ambako sunod adlaw lang ko amo ko sige lang Lord ambako. Pagka next day ginbiyaan liwat kami ti tatay ti pero nagbalik tanadlaw ba ambako hindi dala ko magano bla brad how mabalman ko kang result ko sa medical ko sa Santa Barbara Amen. daad. Ganing hamba ko sige dalang gani mahimas dalang ko kagamit ko sa youth camp mahimas dalang ko balay kay mapanaw duman kami pira ka adlaw ti hindi ra kami kahimas balahaw tamo to hamba ko sige dalang Lord hamba ko manan ko may plano kagid Lord kag manan ko nga kung magsarig lang ko kanimo hindi mo gid ako pagbabayan mo gid ra ginakaptan ko nga pulong in Jesus name amen kag amen. Amen. Faith and believing in Jesus is, no? So, yun, walang pamasahe, sis. Sama ka sa akin, mamaya, linis tayo ng CR, may pamasahe ka pa uwi. Amen, if you don't mind. Yes, brothers and sisters, ang CR natin dyan sa Hibawaan, kung minsan may mga tao dyan na naglilinis, so, wala silang bayad, sis. Voluntary ang paglinis nila dyan. That's why, yung walang pamasahe na yun, tulungan nyo ako mamaya paglinis sa Hibawaan. Pag uwi nyo may pamasahe kayo, bigay ni Jesus. Amen. If you will not be ashamed of yourself. Kasi kung minsan, sis, ang ibang tao may pride. Nahiya ako, makita ako ng mayaman kong kaibigan, ng kaibigan ko na, gaya mo, basi may nanaligaw sa'yo. Maglinis ka ng CR, ay, ayaw ko nga, sabihan mo siguro. But, kung wala kang pride, pagkatapos samahan mo si Brad Nursing mo, Brad, di na ito linisin natin. Pag uwi mamaya, bigyan ka ni Jesus ng pamasahe. Amen. So, brothers and sisters, ang CR natin dyan, we will help that, we will maintain that the cleanliness of our CR there in Hibawaan by just tulong na walang bayad, unconditional ang tulong. Yun po, brothers and sisters. Ano ganin sisa? Pag masipag ka, bisan diin ka lang. Star ka sa balay. Amen. Star ka sa balay ng tao. Basta masipag ka, makapag-aral ka. Amen, brothers and sisters. Just because ang kasipagan ng isang tao, nakikita ni Jesus, nakikita ng isang employer, nakikita ng isang tao na kung minsan wala kang pamasahe, masupplyan niya, wala ka pambili ng bond paper mo, ng notebook mo, masupplyan niya just because naawa sila sa iyo. So yun, brothers and sisters,
hindi ka lang nahiya sa sarili mo. You remain to be humble, gaya mo. You remain to be simple living, no? Simple lang pamumuhay mo, walang cellphone. I wonder why, paano ka nakasurvive, wala kang cellphone until fourth year mo. Just because, kahit batang maliit na, 1 year old ngayon, sis, may cellphone na, 2 years old, alam ko. Amen, brothers and sisters. Pero, here comes the youth leader, one of the leaders of youth in Masin, walang cellphone, nakasurvive siya just because nandiyan si Jesus sa kanya. Amen po, brothers and sisters. So, why worry? Be happy. Kung ano lang ibigayin Jesus, simple lang. At least nakapag-aral siya, at least nakakain siya, at least may pamasahe siya. Yes, susubukan ka talaga ni Jesus, brothers and sisters, lalo na kayong mga youth, na kung minsan, ang mga youth na mga, they were born with a golden spoon in their mouth, na mga mayayaman, hindi nila naranasan ng mga youth na walang pamasahe, na walang pera. Pero in the long run, sino magiging successful? Yung mga wala po na nagsisikap just because, yes, pinaano ni Jesus sa kanila na, sige lang, mag-sacrifice ka lang in the long run. You will reap the rewards from heaven, and you'll reap the reward, and in the long run, you will become successful. Amen? So, ano kayo, sis, maswerte kayo ng mga youth just because bata pa kayo, nandiyan na kayo kay Jesus. So, Jesus will not abandon you. Jesus will always supply all your needs. Jesus will make you healthy always. Amen? Sabi mo sa bakit ka pa palagi absent sa school mo? Baka na naliligaw sa iyo na hindi ka niya na nakikita palagi, that's why hinahanap ka niya. Amen. Biro lang sis yun. Pero ibig sabihin, kahit palagi siyang present sis, kung minsan time comes na, kung minsan mataas pa score mo sa kanya, right? Kung minsan nakakapasa pa ikaw, kung minsan sila hindi nakapasa, just because si Jesus ang nagtuturo sa inyo, si Jesus ang nagpapram sa inyo na kita mo pa lang sa leksyon nyo, alam mo na, just because of that divine wisdom na binibigay ni Jesus sa inyo. Sige, serve ka sa akin, basin absent ka, ikaw pa rin mataas sa ang grade mo, papasahin pa rin kita pisa nag-absent ka. So, ang layi ng tao at ang layi ng Diyos magkaiba, brothers and sisters. Pag si Jesus tutulong sa iyo, kahit ang naghihingabot sa iyo, they will know in the long run na, ay, nagkamali pa ako sa pag-judge kay Mary Joan just because na although mahirap siya, nagsisikap siya, although na wala siyang pamasahe, at least, ikaw na mag-continue sis, ang grasya ni Jesus, hindi natin makita kung minsan. Jesus works in a mysterious ways, gaya sa inyo na mga youth, na mga leader, na mga estudyante. I know how hard to be a student na wala financial, wala din ang parents. So, hindi ka lang mamukmuk din sa bahay mo. You should have to stand up. When you stumble, you should have to rise, di ba? Punta ka kay Sister Dura. Sister Dura, wala akong pamasahe. Si Sister Dura, sorry for that, Sister Dura. Brad, kung wala sila pamasahe, siyempre, akin pera, sabi niya sa akin. So, maswerte kayo, may mga leaders kayo na youth na mga ganon. Amen po. Kung wala kayong pamasahe, ipunin niya kanyang mga anak. Hali kayo mga buto ko. Punta tayo sa prayer meeting, punta tayo dito sa Barbara. So again, brothers and sisters, ang grasya ni Jesus ay unlimited sa atin. As long as we keep on communing with Him, and we will remain to be humble, we should have to trust Him, we should have to have faith in Him. So thank you, Sis Mary June, salamat. And isunod po natin si Runa May. Sis Runa May, your testimony please. Good morning to all. Ako man galing kapatigid ko sa Word of God nga, no one is perfect. Kay tanan kita makasala gid Ako amo yang pinaka biggest ko nga sala guro ang kainggit, kag kadumot gid bala nga ranhaw. Kay ako isa ka bata nga nagdako bala sa ginikanan nga grabe gid ang dumot. Ang feeling mo, hindi ka nanda palangga. Feeling mo, duwaay lang bala ka nanda ang ginahambal mo. Feeling mo, may ginpili sanda sa bata nanda, amo riyan. Ay ako, hambal ko karanhay. Ginahaano ko gid si tatay hambal ko sat ang iban nga ginikanan ginapalangga daman anda bata ang iban nga ginikanan kung may problema ginaan handang ila bata amurang duga inggit ka bala sa anak kay iba nga pamilya kung makita mo gahibi ka na lang hambal mo daad amon pamilya amo man ran ba dapat maimaw man kami malagaw man kami amuran tapos kung dyan ka bala nga tingab ka mo sa inyo panimalayo o buo pamilya nyo pero hindi happy kay feeling mo out of place ka kananda kay ang ara nga istorya ka mo pero do sa kilid lang timo kay wa timo ginasapak amuran lang nga hambal nga mangayo ang magurang mo or labayan mo bala kung ano gusto nanda ginahatag pero pag abot kanimo hambal sa madamo sila rason if ano lang amo dya wala ko kwarta sa sunod lang ta nag-abot ang time nga
need kinamon to ang cellphone sa grade 9 kay to module. Amo to grabe hibi ko kay pira ko 3 ka months nga ginpaasa kabalas ang ginikanan mo hambal nanda. Amo dia sa sunod nga bulan baklan ta ikaw tapos amo to hambal ko. Pero ginitingpol man gihapon ko kato kay nagabot ang time nga hambal gani ni Lord wait kita sa right time mo. Muran grabe tong kung ikaw ro bala sa point nga kung durog-durog ka na gid sa problema mo dugangan pag ginanda kay hambal gani inandahay kung duwa ay ka man pulos bala nga na bata ka nanda amo balarang hindi mo gid maintindihan kung problema nga ginadara mo tapos gabugat bala sa kaugalingan mo nga ay ka man kamaan kung rason bala nga ran nga sat amo dian nag-abot sa nimo tapos dan nga nag-abot ko sa time nga nakasulod na ka sa community diyan ko na realize bala nga grabe gali ang plano kang Ginoo no kung gani biskan ka sa sala pwede nakapatawaron hamara gani hambal na kung pang sala mo kung pangayuan mo lang sa kakapatawaran pwede na gid na pakuha ng sala kag madula ang sala kanimo amoran ga gid ko to nga ako isa man ka grabe gid ka masasala nga bata kay gabato ko sa ginikanan ko tapos gasabat pa ko tapos kung ang ginahambal ka na kanwa gid ko gasunod kay feeling ko kung masunod ako why man ka pulos ang tanan mo kay useless malang sa tulok nila sa kun kay do gina-down da ka o kinakumparada ka sa ibang bata hambal daan ikaw duangay ka man kay ngaran nga beut ang sunod sa ginikanan da tapos ang bala nga di ka balaan da ga ubrasan da nga imaw sanda pero imo ginapakita mo man bala ang best mo pero do feeling mo waay ka nagid ka bala feeling mo waay ka nagid kaginhimo nga sakto kay puro na lang sala amorian ginaanhan dagid ka na amurang pinakasakit nga hambalan na ka nga kung malagaw ka waay ka man ga uli dayon tapos kay kung lisensya ka lain ang rason amuran tapos biskan waay ka pakalagaw hambalan ka amura tapos amo to nag-abot sa time nga na kami nakasalan ako sa community tiga biskan waay ko na kwarta hambalang sa mas chat sa GC ni masunod ka ni Amen. ga dabdab gid ko biskan waay ko kwarta nang oras ka mo mahalin tawa ay pag galing kwarta hindi ko ni nanay pagtawaan amo balaran haw tapos to amo ren haw nag-aabot to sa time nga ginaanahan ka parents mo ga struggle ka rin kay parents mo mismo ang kanimo hambal nga sanda ka na kanimo nga mapanaw ka ba ay ka kwarta ikaw mapanaw lang dangat sa banwa amo ren tapos hambalan ka nga mapanaw ka ka to matanga ka malawa ay ka man ka bala nga ran tapos do ang pag ang tao pag sa palibot mo ginahambalan ka nga ibulon mo ka ra dyan hay ambal na do gina-down ka tapos nag-abot pag sa time nga sa pag-eskwela mo ginapapili ka ra bala nga ginman pilian mo man eskwela kon nga ran panglakaton hambalan da ka ra pero amo to biskan ga eskwela ko ga panglakaton man ko piskan hindi ako kay sasugtan ga gid ko pirit gid ko kay dumatyagan ko giya ko gina sa community ang kalipay ag pagpalangga nga way ko na angkon sa palibot ko bala sa biskan sa sarili ko mismo nga pamilya way ko bala na pil kay piling ko ligad sang wala pa ko sa community lang gid dumot lang gid ka way ka pagpalangga angkon nga syempre pride man ko kato kay kung hindi ko gani mga kuha kay ang ko hambal ko sa isip ko sat may ginapaboran sanda haw sat may ginpili sanda nga bata haw hambal ko karan hambal ko nga ako magurang ko gani mangayo kananda kung gusto na ginatao sat ako ay haw amura hambal ko hindi daguro ko palangga ka dihay tapos nagabot pa sa time nga ginakunaanan da ako karahay di ba sang gamay pa ko kayot lang ko na ospital na ospital na ko kayot na lang ko mag-isa ka bala isa ka tuig masambal ni nanay tunga na ako kabulang tuig sa ospital pero ako kuno ka tapos diyan ko pala na nga hambal ko na lang kisa daan na patay na lang ko kay duwaan nyo man ko ginaano nga palanggaan nyo amuran ginabasol da bala kanakan nga ang pamilya da kuno sang una nga waay pasanda waay pa maabata ako grabe kuno kaswerte syempre matao na kuno tanan nga gusto kabataan na amora hambalan da kanakan pero pag abot kuno nga nag-ospital ako nadura ang tanan hambal ni tatay kray na ospital ka na ubos ang sapat ko ka pabaligya amoran tapos Jesus name tapos hambal nanda karay
ang mga kawayanan naton gin parinda amuran tapos naghanggad ka lang suplada ka man gali waay ka man gali ka ano waay ka man gali kapulos nga bata ang ano ka amuri ani gusto na sakitan ka pero kung sa ano ka na sang sa kalibutanon ka grabe nga sakit pero sang ano sa Ginoo ako na realize ko nga may point man sanda nga ano kung sala ginahimo naton ano may gina ano struggle gid kita nga ano sa aton pamilya. Amen. Runami, masarap kang kausap. Amen. Brothers and sisters, don't you know, Sis Runami, na ang pagkasakit mo, ang pagkaubos ng sapat ni tatay mo, ang pagkaubos ng prindaang kawayanan ninyo, wow, dami pala kayong ari-arian, sis. So, that is a blessing in disguise on your part. Kung wala yun, sis, wala ka dito sa Diyos Ugma. Kung sa tingin mo hindi ka nilove ng parents mo, that's the one of the reasons why nandito ka sa Diyos Ugma. Marami nagmamahal sa iyo dito. Unang-una si Sister Dora, mga sisters mo na ito. So, grasya pa rin. Grasya pa rin kung bakit nagkaroon ka ng jealousy, ng hatred sa parents. Grasya pa rin. Grasyahan ka, nandito ka pumunta. Siguro, kung wala yon, sis, wala ka dito sa Diyos Ugma, hindi ka naging leader dito. So, you show your best, sabi mo, pero parang hindi nila nakita ng parents mo. Gumagawa ka naman ng maganda, ng pinaka-best mo. But, kung hindi nakita ng parents mo yun, sis, nakita ni Jesus yan. That's why nilagay ka niya dito sa Diyos Ugma community, being a leader, one of the leaders of youth. Do you agree with that? Go ahead. Agree ka ba? Yes. Amen. Yes. Sabi mo, durog-durog ka na sa problema mo, dugangan pa nila. Wow. You are broke and gindurog pa nila. You are still, you will be broken by them na sa tingin mo, marami ka ng problema. Hala, dinugangan pa ng dugangan. Durog na durog ka na. Ibig sabihin, sis, wala, hindi ka na mapuslan sa tingin mo. But nandiyan si Jesus. If iwanan ka man ng lahat, sis, no? Iwanan ka man ng lahat ng pamilya mo, ng parents mo, na you felt jealousy, may jealousy sa kanila kag-hatred. Si Jesus, out of that, Jesus loves you so much just because nilagay ka niya dito sa Diyos Ugma community na para maging leader ka, maging preacher ka ng Word of God, ng kanyang salita, pulong. So, ibig sabihin, Jesus' way is the best way. Kung bakit ka dinala dito, yun ang gusto ni Jesus para sa iyo. So, how about your jealousy and hatred to your parents now? Wala na ba? Waay na. Oh, okay, go ahead. How? Kay isang na-realize ko ang isang naarin ako sa community kag do pag naman na-realize ko nga ra bala kay akon man to kisa sala nga kay hambal ka ni Brad Edwin ang tanan nga ginalaygay ka naton sakto man. Amen. Tapos amuran dapat kung sundon naton amo ganirang nga sa pulong kung masunod ka lang sa kagustuhan sang Ginoo gapadayon ka ikaw maluwas ka pero kung waay amuran wala man amuran nga do na-realize ko man nga ginahambalan ako gali kang ginikanan ko nga amuran kay gali palangga daman ako amuran. Amen. Wow. Tapos do dyan ko nagbalik balakanakan nga do bala ang sign na gali to nga biskan ginakaraan ka feeling mo waay ka na gid ka sa feeling mo down ka na gali pero Amen. ginaanahan ka lang ginikanan mo nga hindi naman nga kaya nga makita ka nga may problema. Pero abi mo timo wala ang waay ka hindi nanda ikaw palangga pero sala gali ginaisip mo biskan hindi gali nanda paghambal kanimo ginapakita daman gali nga palangga dakaw nag-abot abi sa time nga tuya ko na realize ang tanan sang nagmasakit ako tapos biskan bag-o si tatay ka guwa sa ospital tuya ko nakita nga grabe nagali ko ka palang gaambal na kanakan hay kung tuya ka lang ka to waay dakaw gindara sa ospital tapos biskan waay ka kwarta biskan bag ulang kita nakaguwa sa ospital kay do na aksidente ginlabutan na bala sang bala Jesus' name. ang anlain ng ulo tapos amo to nag-aabot sa time bag ulang kita nakaguwa sa ospital tapos amo man to ang pag ko nagpa-check up man ko kato kay pira ka days ko ay ka mo kay ara ko sa may tiyo ko to grabe to nagmasakit ko to tapos tuya ko na-realize nga palang gagali ko ni tatay kay biskan waay ko kisa gapati kay abi ko sala bala ginhambal kanakan amuran. Pero tuya ko na-realize nga sang grabe gali concern nakanakan sang waay gali ako sa balay grabe ang pangita bala nanda nga radyan mo ma-realize ang tanan amuran ginaanahan pasalamatan ko gali nga ang Ginoo kay ginagabot sa time nga kundiin ka gali may masakit diyan kapag gali nanda maanhan nga mas importante ka gali ka nanda amuran. Amen, brothers and sisters.
Grasya pa rin ni Jesus. Balikan ko lang si tatay mo. Ginlabo ka mo ng malayan ng ulo. Ibig sabihin, depressed person, ano? So, ang paglabo sa iya, blessing in disguise mga naangod. Grasya mga Jesus. That's because nalaman niya na nalaman mo na palangga ka pala ni tatay mo just because nag-adto sa ospital. Although na kagagaling lang niya sa sakit, sa paglabo sa kanya, blessing in disguise pa rin sa kanya ang nangyari na yon. So again, lahat grasya ni Jesus sa atin, no? No matter what, kung ano mang nadaanan sa iyo, nalaman mo na love ka pala ng tatay mo just because nilabo siya, galing siya sa hospital. Pagkatapos pinuntahan ka pa sa hospital, mga hospital ka, dinala ka sa hospital. So that is the love of the parents sa anak niya. Ngayon, public apology ka o what I mean, hingi ka ng tawad sa tatay mo sa ginawa mo na karoon ka ng jealousy sa kanilang hatred. Okay, go ahead sa parents mo. Tay, manan ko nga grabe gid ka ugot ko ligat mo pero ginpangayuan ko naman to sa kapatawaran sa Ginoo kay malan ko ginahimo mo lang ang tanan ngaran para man sa akon para sa future ko imo gani hambal ginasaway takaw kay manan ko para sa imo nga karabuton hindi ka maano ay ka malain nga matabo kanimo kay hambal mo kanakon permi hambal na ginasaway takaw para nami imo nga abutan hindi nga angay ka iban. Amen. Angay ka naman nga ninanay mo niligad nga bata pa kami nag-asawa ay amura permi na ginhambal ka naman hindi naman gusto nga amo diyan maabutan nyo. Amen. Gagayar naway ka mo sa inyo panimalay ga ano ka mo kay waay ka mo kay hindi pa kamo kaintindi sa inyo nga ginatubang amuran hambal na permi mura biskan makasala ko nga bata kanimo tay nga pangayugid ko sa patawaran. Wow. Gumbanaan ko biskan way man ko gahambal kanimo nga palangga ta ka pero pirmi ko ginapray nga hambal ko Lord tani mo batyagan man nagihapon ka ginikanan ko nga biskan hindi ko paghambal kananda nga palangga ako sanda ano ko gid kanimo ginasurrender ko gid kanimo Lord kagbalaan ko Lord nga ikaw man kabalo nga ginapalangga ko sinda biskan hindi ko paghambal pero amuran ginaanan ko lang nga gusto ko maupod gid kamo permi sa panimalay kay layo ako abi sa ila amura Amen. hambal ko hindi ko man gusto nga malayo kaninyo ang ano gusto ko gid biskan hindi ta ano sa aton panimalay pero palangga nato ng isa kay manan ko gaabot gid ang point nga gayar naway ka permi mo ako gid permi mo ginakaraan kay ambal mo permitay ikaw man ang sawayan mo hambal mo kanakan pero hambal mo hay hambal mo permi amuran ikaw sa rawayon ti biskan ikaw sa rawayon ikaw gid ang ano ikaw gid ang pinakaano ng mga bata kayo gintao ka gid ni Lord kana mahamura permi ni tatay ginhambal sang biskan masakit ako nga to hambal ikaw ang gintao ni Lord nga biskan mapatay ka na sa ospital pero ginpangayuan tagid ka ano ka sa Ginoo para ka lang mabuhi para makabulig ka naman para makita ka naman amuran pasalamatan ko gid sa ginikanan ko kag ginahambal ko gid nga sa bilong nga ano nga palangga ko gid kamo biskan ano sa makasala pa ko nga bata kaninyo amuran. Amen, sis. Tama, sis, no? Pag bumalik tayo kay Jesus, brothers and sisters, gaya ng ama mo, gaya mo, ang nawala nyo, sis, ang nawala nyong karbaw, bininta lahat, sobra pa karbaw, balik sa inyo. Baka one of these days, sabihan mo kami dito sa Diyos Ugma na, Brad, punta tayo sa Masi, magditsun ta karbaw. Amen. Ang kawayanan nyo na ganprinda, sobra pa ibalik ng Diyos sa inyo. Really, brothers and sisters, kung nandyan ka kay Jesus, ang nawala mo, balik ka niya ng sobra-sobra, di ba, sis? Yun tayo, brothers and sisters, ang kawayanan nyo, padamiun pa yon para magamit sa Diyos Ugma yung mga tuko ng sa mga tent natin. Perhaps, yes, anong malay mo, hingi kami ng kawayan sa inyo doon, dalhin sa hibawan, para kay Jesus yun. So, pag kay Jesus ang way talaga, bigyan niya, padamuon niya yan, pagkatas ibalik niya ang nawala sa inyo. Sa atin lahat, brothers and sisters, kung ano nawala sa iyo, pagkatas nandyan ka kay Jesus, ibalik niya, sobra-sobra. Thy will be done always, is no? So, brothers and sisters, yun, ang faith natin kay Jesus, yes, wala tayong ititisipay, wala ka rin na may ititisipay, wala kang meridyon itisipay, kung walang naagihan na ano ni Jesus sa inyo, na mga kabudlayan, na mga hardships, frustrations, persecution. So that's why nandito tayo nag-testify sa goodness ni Jesus. That's because pinaranas ni Jesus sa inyo yan, sa atin yan, just because in order for us to become strong in
treating the life na kuminsan sa tao, sis, kuminsan ang pagsunod kay Jesus, matinik, di ba? It is attorney fat going to Jesus, following the footsteps of Jesus. So, sa iyo ba ang commitment mo kay Jesus being a student and being the leader of youth? Forever na ba yan? Or perhaps, baka mamaya, kunting ano lang taning sa'yo, sasama ka na kay taning. Amen. But every time, brothers and sisters, you will become negative, that Holy Spirit will not dwell inside your heart kung negative yan. Si taning yan. Call Sister Dura, call ang mga youth niyo, brothers and sisters, i-cast out niyo yung hindi Holy Spirit yan na nag-dwell sa inyo, ang negativity na yan. Perhaps si Jesus gusto ka si taning gusto ka ni Jesus hindi mapuslan, buangin ka niya in order to hindi ka na kay Jesus. Pero kung dyan tayo kay Jesus, yes, we will call the name of Jesus. We will call your brothers and sisters na mga youth, kay Sister Dura, na mga leaders ninyo. I-casting nyo ang yawa, and that yawa will be scaring away. Tatakbo siya dahil nandiyan si Jesus sa inyo. Ano masabi mo? Yes, of course. Pag nandiyan si Jesus sa atin, ang yawa hindi makautom sa atin. Walang place ang devil sa pagtempt sa atin just because, yes, and we know that Jesus is more powerful than Satan. Amen. Satan has no power over Jesus. Amen, brothers and sisters. So, ano masabi mo sa mga bata na dati naging nagkaroon ng hatred, jealousy, pagkatapos nagkaroon ka ng sa sarili mo na hindi ako love ng parents mo? Well, in fact, walang parents na hindi nag-love sa children, gaya mo. Ngayon nalalaman mo na lang kung nandyan ka na sa Italy, ay love pala ako ng father ko, ng parents ko, ng mga kapatid ko. So, anong masasabi mo na you were thinking before na you left alone, you are not, nobody loves you, pero ngayon naranasan mo naramdaman mo na ngayon na mahal ka pala ng father mo, ng mother mo, ng mga kakaibigan mo, ng mga kasister mo. Go ahead. Ang mambal ko lang sa mga bata nga piling na hindi sanda palangga sang mga tao sa palibot. Ay nga aton lang ginaisip, kita lang gaisip karian kay hindi naton why kita kamaan kag why naton na hambal man kananda nga problema ta nga amuran piling naton sa naton may hindi kita palangga pero isipon kay negative abi aton isip amura gusto lang kapaabot na ni God nga nga gina-remind ka naton ni Lord nga always be positive. Amen. Kay kung ginaisip mo nga negative amo maramatabo sa kabuhi mo negative pero kung isipon mo nga positive nga amuran dapat hindi mo pag-isipan nga hindi nakapalangga isipan mo biskan hindi matao ang gusto mo ang importante gayar ni mao kamo nga pamilya kag may pagpalanggaan ay gihapon rian biskan hindi nyo pag way nyo ginahambal pero nabatyagan nyo man nga magamang pagpalangga ara gid na humaran. Tama sis Rona May, and what you think is what you are. Kung anong iniisip po natin, mag-isip tayo ng positivity, nandiyan na maging positive tayo. Pag iniisip natin na maging maligaya tayo, maging maligaya tayo. Pag nag-isip po ng parang kawawa ka, o malungkot ka, naging malungkot ka, it is a state of mind, of course, nandiyan si Jesus sa iyo. Jesus, give me, pagising mo, Jesus, kahit marami akong problema ngayon, I will live for today. The problems of mine will be solved. Pagkatapos, kasama ka. Amen? So, sinasabi mo na positive, very good sis. We will always be positive in our lives. Amen, brothers and sisters. Kung negative sis, sige ka na negative, hindi ka makatulog. Mamulot tayo ng papel, di ba? There are so many people like that. Mga youth, they tend to be depressed. And depression leads to insanity. Insanity leads to suicide, di ba? So, you brothers and sisters out there, lalo na mga youth, hindi ka mamumuk sa tabi. Pumunta ka dito sa prayer center, prayer house, pag-commune ka kay Jesus dito, ma-experience mo ang happiness, ang contentment kay Jesus, pagkatapos nandiyan ang feeling mo na naramdaman mo ang presence ni Jesus, that will be the time your depression will be gone. Right? Brothers and sisters, so ikaw, dami mga youth dito sis, na experience depression when they came here, nang pumunta sila dito sa prayer house, nang tutok nila ang buhay nila kay Jesus, naging okay na sila. They are the best preacher. They are the one preaching the word of God. Yes, that's true.
So, that is the wonder of going back to Jesus o nandyan tayo kay Jesus, ang ating isip nandyan lang sa Kanya. God will be God will be the one to us, to direct us in the right path, in the right direction of our lives. Amen, brothers and sisters. So, again, sa inyong mga youth, you have a long way to go. May mga bako-bako pa kayong daanan, may mga bumpy roads pa kayo dapat daanan, but still, if you're focused with Jesus, this is only temporary. These obstacles, this persecution, this kawalan ng pamasahe ninyo, kawalan ng pinansyal, normal yan sis. But if you will persevere, naging patient kayo, magkaroon kayo ng patience, ng perseverance, ng pag-antos, so in the long run, success will be yours just because kasama niyo si Jesus. Si Mary June. And so Mary June, being a youth, and a grade 12, college ka na, pagkatapos, anong naranasan mo sa, while you are studying, at the same time, you are a leader of youth in Maasin, anong naranasan mo? May kaligayahan ng balahat o wala ng kabudlayan? Go ahead. Ako lang, Brad, nga malipayan. Ako, Brad, kay manan ko nga ang Ginoo, nagaupod kanakan mo. Kay hambal ko, kay mo ganda ng ginaano ko mo, kay hambal ko, Lord, grabe, yung mga gugma kanakan, bala nga ran haw, bala sa piyak nga, kung ikaw bala ka makasala, bala Brad haw, doon makita mo gid niya, kung magtuman, ikaw gid ka na bala haw, mo gid lang ginakaptan, kung mo nga bako, basta ka magtuman, bala ko sa Ginoo, bala nga ran haw, ang way na ko ginapabayan, kay raka, doon bala nga bagay nga, kagkastasyon, bala nga gintaon na kanakan, bala nga sa grasya na bala na natubang ko bala nga ran niya ti sapat ka tuig ko bala sa college bala nakita ko gid bala nga kay ginauna ko ang Ginoo mambal ko nga hindi man sa grasya ka Ginoo kay mauna ko na bala sa grasya na ti amura nga pasalamat ako bala nga sa pulong ko gid yang ginakaptan nga ang hamba ko unahan ko ta na ihatag na ang tanan ko nga kinanglanen ti hamba ko grabe gali ang pulong bisan isala ka pulong kaptan mo no grabe gali ang Ginoo maghulag sa imo kabuhi amura bala pero kis mabot sa point nga abi mo ay kahulag ang Ginoo gali ti mo may ginaplano pa ang Ginoo kanimo gali no ti amo daan nga bako nga grabe ang pagpasalamat ko kana sa pagdawat na sa makadilam sa akin kabuhi no sa bakan pag-eskwela bisan maabot man ang point nga bal mo ay waay rikaw pero ang Ginoo ma-provide Japon basta gatuman bala ikaw kana balahaw kay grabe ang Ginoo balahaw kung nagatuo ikaw kana balaw ay ikaw ginapaslaw kag mambal kung hambal ni Lord di ba kung ikaw nga gasarig lang bala ka na syempre akoon mo bala nga sa kagulingan mga wa ikaw ti kasarang bala nga ipakita nga hambal kagid nga Lord hambal mo wa ako ti kasarang hambal ko kung magabot sa point nga maghambal ikaw sa tawo bala may diyan na pulong na di nga kung nahiya ikaw maghambal tana maghambal para kanimo ti do amorean nga hambal ko Lord ikaw lang makahambal biskan talad kini wa ko kamaan sat kya ako di amor hambal ko Lord ikaw lang maghambal para kanaken hambal to amor nga ang kaisag bala nga ran sa mga pulong nagid ni ran haw ti grabe nga pagpahayag ni Lord bala nga ran haw to amura nga mahambal ko nga tama ikaw ka bless nga bata kag sa karakaraka bala haw amo da nga mahambal ko lang ako gintawag ka ginpili ka Ginoo hindi nagid ko pagpabayaan amuran in Jesus name amen. Ano sis kamo sis Mary June ang sasabihin niya hindi niya alam kung bakit nandito siya nandito ka just because of Jesus nilagay ka ni Jesus dito na siguro hindi mo sinasahan mag-testify ka dito sa today na programa ni Brother Edwin. And you are, nakikita bilog nga kalibutan, bilog nga Pilipinas. So, gusto ni Jesus yan just because, kayo ay alagad niya, kayo ay sa Kanya. So, yes, you will be, maano yung ibang tao nakikinig sa'yo, ma-inspired sila sa inyong mga testimony. That's why, sabi mo, hindi mo alam nandito ka. Nilagay ka ni Diyos dito ngayong araw na ito in order to be seen all over the world, all over the Philippines. Amen. So, sis, matanong ko lang, are your parents are being supportive of you when you are here in Diyos Ugma community? Supportive ba sila sa iyo or what? May time nga supportive sanda Brad. May time man nga reklamo man Brad. Siyempre, mambal nga pero adlaw pa no. Adlaw lang nga raman na tapos mambal nga nadyan ka dalang kara sa Jusugma. Pero lang bra nga mambal mo nga ang gugma dyan mo kiti mo makita bala Brad iran ha. Biskan nanda kapag biskan nanda ka bala ha. Ay grabe kita nang Ginoo kasi syempre dyan mo makita dyan mo maano biskan kinahanglanan niyo sa panimalay bala Brad
do dyan mo gid man Japon ano sa Ginoo kong gatuman ikaw balahaw tambako sa ama ko para man ka namon di nambako karan na biskan na sawayan ko blasan taman an makaginoo nga para man sa pamilya namon Amen. balahaw tambako mo ko Lord man an maratanan Lord mo karan na biskan Amen. kis aga na saway ko rosan da bala ngaran ha man an ko nga may plano ang Ginoo man kanakan mo syempre ang Amen. ang kababatan ka Ginoo bala ang matuman bala hindi man gid ang sanda man Amen. bala syempre grabe man ano ko sa ginikanan ko nga kay gabi man ang ano gasuporta man sanda kanaken bay Amen. amula ra may That's good. time lang syempre bilang estudyante bala brada mambal sanda nga kisawar ko pag eskwela Amen. tamura ko sa abot sa point nga question nga manano may eskwela ka pa or maano kadala sa Dios kung mandagabot man ka sa point nga mo kadan bay amore ano sa grasya ni Jesus no gapadayon ako serve kag eskwela man Japon Amen. kay Wow. manan ko nga hindi na kita ko pagpambayaan ng mura brada. Amen. Yes. Again and again, brothers and sisters, marami tayo sinasabihan ng ganyan. Doon ka na lang sa Diyos kung mag-star. Bisan ako malam na ako, sis, sinasabihan ako ng mga anak ko ng faces ko. Doon ka na lang star sa Diyos kung kung minsan nasasabi ko na sa sarili ko, siguro mabuhi mo ako sa Diyos kung bisan mahugas lang ako ng plato. Makakain ako. Magkunting ano dito sa program, mabuhay man siguro ako, hindi ako mamatay sa gutom. So sa inyo sis, being the youth and being the leader and naga-eskwela, so being a parents na who loves you, mga parents nyo na ano sa inyo, naalala niya ako minsan na paano lang pag-eskwela mo, pero yet you still continue your schooling just because nandiyan si Jesus sa inyo. So gaano kasarap ang mag-serve kay Jesus, mag-eskwela, o gaano kahirap? Go ahead. Experience mo? Experience ko ka brother bisan ra ka man trials no kag problema no pay sa piha ka problema nga re ano kung matubang mo lang ra kag isabayan mo nga dyan si Lord gid kanimo balahaw makita mo gid ti mga ang kalipay bala nga ran kay yambal mo hindi mo makita syempre ang kalipay kag Ginoo ko way kat sakripisyo mo nan ang mabalaran sa kada sakripisyo mo bala nga re ano dyan mo makita gid ang grasya kag Ginoo amura nga kung way kita ga sakripisyo syempre hindi man naton makita re anang grasya kag Ginoo amore nga sa kada sakripisyo mo matuhan mo gid nga may balas gid ang Ginoo kanimo. Wow, amen. Well said, sis, no? So you are the source of the inspiration sa mga youth out there na mga kayo, si Runame, si Mary John, kayo ang pinadala dito para to inspire other people out there sa mga youth na nag-aaral, sa youth na nagsaserve kay Jesus. So you are the source of their inspiration just because sinasabay-sabay nyo ang pag-aaral at the same time serving Jesus. Pero, brothers and sisters, tama, no? Sabi mo, wala kang maano na grasya kung hindi ka magsakripisyo. That's why nakikita ni Jesus ang mga sakripisyo ninyo, ang sakripisyo natin in serving Him. So that's why hindi kayo pinababayaan. Kahit wala kayo pamasahe, nakapunta kayo. So mamaya wala kayo pamasahe sa Ibawan, may magpasakay ng car niya, makapunta kayo doon. So that is one of the blessings you receive day by day. Amen, brothers and sisters. So again, sa mga youth na mga leaders, so don't you notice that kaming mga mga senior na kami will pass away. Mauna kami sa inyo. All of us will pass away, no? We are temporary here on earth. Every one of us, kami matandaan na, mauna kami sa inyo mag-pass away. Pero si Jesus lang nakaano niya, no? Even if you are if you are young, if even what age you have, kung gusto ni Jesus, kahit abot ka ng 150, kung gusto ni Jesus na mag-serve ka sa kanya, gusto niya buhayin ka niya just because alam niya may mission ka pa sa kanya. Kayo mga youth, malaking mission niyo. Don't you know sis na one of these days, hindi lang dito kayo sa Pilipinas magsaserve and you will be going to Australia. If Jesus permits, they will be done. Australia, Japan, Singapore, US, Canada. Yes, may mga plano ang ating komunidad sa mga doon in order to spread His living words all over the world or all over the Philippines. Pag ang gusto ni Jesus talaga, matuman talaga yan. Just because they will be done nga, gagawa siya ng gamitin na tao in order to preach His living words. In order to, this Diyos Ugma will be eternal, will be, hindi ito, may mga successors gaya ninyo. So being the successors of youth, ano ang maiwan yung legacy? Kayo youth, matatanda din kayo. Ano ang mapayo nyo sa mga youth na under you, na mga maliliit na nagsaserve kay Jesus? May mga little angels din tayo, mga youth, no? May mga ganon. Anong mapayo nila nyo sa kanila na mga under you?
na marami na kayong naranasan na mga ano, they will be done, sabi mo, marami na kayong naranasan ng mga problema while serving Him. Okay, give an encouragement sa mga youth na mas mabata sa inyo. Go ahead, please. Mahamba ko lang na sa mga youth bala dyan nga nagaduwa sa Ginoo, ang mga youth nga nagaduraan kapag laam bala nga ranhaw ang isipan tagid nga ang Ginoo no nagaupod kit sa tagsa ka natin. Syempre hindi kita pagsabtan kay Ginoo kung way kita kapanawag ka na. Ang wala nga kinahanglan natin gid nga tagon ang Ginoo sa pihakang problema natin no magparapit pagid kita sa Ginoo kay dyan natin makita ang kahiluayan kag dyan natin makita ang grasya na balahaw. Ti amora nga biskan na badlayan ikaw biskan na kung ano man ay mga nabatsyagan padayon ikaw sa pag-serve ka Ginoo bala kay ang Ginoo handa gid ra pagbaton kanimo biskan nakadasma ka man bangon ka lang kay ang Ginoo handa gid magdawat kanimo kung ano man ra kadalam ano man ra kahanggad ang sala mo bala kay ang Ginoo handa gid na magpalangga kag magbaton kanimo liwat amo dano ano ka brad. Amen. By the way, sis, being a youth, alam ko sa inyo, may mga persecution din sa inyo, may mga pagtamay din sa inyo na dumarating. How you will handle that persecution? Kung sabihan ka na, ay, si Sis Mary Jo na ito, why natin obra ito, pagkatas balik-balik lang, why ti kwarta, ti ano ba'y, tatanda lang siya dyan, o ano ba'y, maging single blessedness siya, or hindi siya na magtrabaho, hindi na siya magtulong sa kapatid niya, hindi siya magtulong sa parents na matanda. So, being the youth, sa ganung ano ninyo, sa, just because na-immerse kayo sa pulong ni Jesus, ang tinitingnan mo lang ninyo sis, okay, mulaya kami ng mulaya dahil amin ang himaya, sabi ng ating servant. Don't be afraid of persecution. Don't be afraid na ginamulay ka ng tao. By ito na mamulay ang tao, pero may isa tayong sister na leader, sis, sabi niya, gusto ko mulayan ako katawo, gusto ko bayawan ako katawo para madugangan pagid ang aking himaya, madugangan pagid ang aking grasya. Pag dumating sa buhay mo, ano ang masasabi mo? Mura brad, pasalamat ako kay pero lang kis ang ginikanan ko si asan dapang naghambal amo da bala amo kis ado masakit bala kis ang apart bala haw kay mambal ang ginikanan mo pa bala maghambal ma-persecute kanimo bala haw mambal nga hindi ka da eskwela diyan ka na lang mambal nga teno montat ka da lang mabla karan hambal na ano gid kis mambal sa nga point bala nga ano gid mabuel mo kadaan man nga ibla karan haw tapos may diyan agi ako nagyan man nga sa akin mga amiga bala brad daw sa akin pag eskwela do ngay nga ginaano mo balang kagalingan mo lang ginasiksik mo dalang kananda balang aran ha kay syempre do kinanglan mo man kis a friend mo kinanglan mo man balang aran may kaimaw kas eskwela bala para may ano ikaw tido diyan nagabot ako sa point nga ginaano ako bala nga do OP kay ikaw balang aran out of place na ang daan balang ambal nanda bala ha tiya mo daan nga bako pero abot sa point nga ang tao nga dian do maghihambal nga lain kanakan bala brad ha mambal nga pero may ka absent mo nga gambal kanakan brad mo nga karan kasyemplita naman an ko nga do ang pag-eskwela na ginaano gid bala brad ha do maintindihan ko man na pero do dan bala nga ang gugba Japon kay Ginoo ginabalik mo kana bala ha do diyan ko gid nakita nga bako eksakto gid man akong ang gugma kay Ginoo ibalik mo kana grabe gali no ang pagbato na kanimo bala brad ha kay hambal ko nagnami bala ang pagpatik pakitungo na bala kanakan brad ha kay biskan kata na guro naman an kung nga natingala man tan insat mayad man Japon ako kana bala bisan ako natingala man ako gani brad nga sa grasya kay Ginoo bala nga mayad man Japon ang pagano ko na way ako nagdamot ka na bala do dyan nga biskan simple lang nga sitwasyon bala pay grabe ang Ginoo magpakita bala kanimo bala nga nga sa kada persecute kanimo ang mayad lang ibalas mo bala kay maabot gid sa point nga sandaman may kinahanglan kanimo maabot man sa point nga gali do may ginakakagyan ng sanda sa kabuhi nanda amura nga kis ikaw ang maanhan nanda bala ti amura kis nga sa grasya ka Ginoo ginatawan na kita sang paghangop bala na amuraan kag amo lang Amen. So brothers and sisters, there are times kuminsances being a youth sa inyo, no? May mga time kayo na OOP kayo sa mga iba. Lalo na yung mga classmate mo na may kaya-kaya ng konti, pagkatapos ikaw wala ng konti. So kuminsan na OOP ka sa kanila, they don't want to be your friends. But pag alam nila na Diyos nun ka, pag alam nila na yes, binawalayhan mo sila ng pulong ng Diyos, time will come, you will become your best friend. That person will become your best friend. Baka maging boyfriend mo, sis? Amen. Amen. That's good because grasya ni Jesus yan. So, yun tayo, brothers and sisters. Pag naging friend mo sila, so madala mo sila dito sa Diyos Ugma. Oo. So, grasya ni Jesus sa ganyan. Si Jesus ang hikot niyan sa mga
sa mga tao na wala ganong kay Jesus. Pag naibalik mo sila kay Jesus, nadala mo sila dito sa Diyosugma, that is one of your successes na galing kay Jesus. Ang grasya ng galing kay Jesus na ikaw ang ginamit niya in order po a certain person na hindi gaano na-immerse kay Jesus, hindi gaano nakilala kay Jesus, makilala niya just because of you. So, ginamit ka ni Jesus, ginagamit ka ni Jesus, and continue doing that one. Just because, maliit ka pa, alam na ni Jesus kundi saan kanya ilagay. Ngayon, araw na ito, alam na ni Jesus sa previous years ng bago kang bata na mag-testify ka dito sa programa ni Brother Edwin, today is Thursday, December 19, na-mark na ni Jesus yan sa niya. Dahil because Jesus knows everything. He knows our past, He knows our present, and He knows our future. Amen, brothers and sisters. Every one of us, yes, alam din nila kung kailan tayo mag-pass away. Pupunta tayo sa heaven, sa bahay doon na walang na sa langit, sa bato na bahay, sa ginto na bahay doon. So, kung hindi tayo maglisa, ano nga sabi ng isa nating kaibigan? Sabi niya, Brad, alam ko pupunta ako sa langit pa ako namatay. Just because he keep on doing good here on earth. He keeps on helping other people. He keeps on the word of God sa ibang tao. At saka sis, we are being judged by Jesus for what we did here on earth. So, alam mo kung saan ka papunta. You are the one making your own fate, no? Na alam mo, marami kang tinulungan, alam mo, mabait ka, alam mo, yung hatred na yun, sinasabi mo, alam mo yung jealousy, wala na yun sa iyo. Pinalitan na ng love yun. So, kung love ay nandyan sa puso mo, of course, dyan ang Holy Spirit sa iyo, alam mo, nandyan si Jesus sa iyo. Amen? So, brothers and sisters out there, so, ang ating mga persecution, ang ating mga problems, sa ating mga obstacles sa kabuhi, one of the, pinapadala rin Jesus sa atin yan, sis, in order to test our faith, ang ating pagtuo, kung gaano tayo katibay ang pagtuo natin, ang faith natin sa Kanya, ang believe natin, ang natin sa Kanya, ang belief natin na sa Kanya lang. Amen, brothers and sisters. So, matalino talaga si Jesus. Jesus, thank you very much for all the graces that you have given us. Just because kung wala ka, siguro sis, namulot na ako ng papel. Amen, brothers and sisters. So, this joy, this sound sleep, this contentment, siya rin ang bigay sa atin. Do you think maligaya ka sis kung ikaw ay mentally disturbed? Hindi, di ba? You will not find inner joy. Because kung ikaw ay hindi makatulog, of course, walang kapahingahan ng isip mo. So, yun. Sino ang makagamot niyan sis? Si Jesus. Go back to Jesus. Lahat ng mga youth. May mga youth na kuminsan na-experience depression just because of kuminsan nineglect sila ng society, ng parents nila. Ang sabi mo nga, you were thinking na hindi ka love ng parents mo, pero yes, brothers and sisters, walang parents na hindi nag-love sa anak niya. Kuminsan ang pag-anusis, ang pagdisiplina sa mga bata sa inyo, gaya namin, we are a strict disciplinarian because we really want our children to be good, to be righteous, to be, what I mean is that, just noon, kung minsan may mga bata na daw matigas ang ulo, so we should, we parents, we tend to discipline them, ganon. So kung minsan maalala lang nyo, ay tama pala si tatay, tama pala si nanay, just because sa pagdisiplina sa akin, na alam mo kung anong tama. Pagkatapos, nagiging respectful ka sa ibang tao, nagiging mabait ka sa ibang tao, nagiging hindi ka magalitin, or you are diplomatic in dealing with other people. Amen? So, pasalamat kayo kay Jesus, sis, that's because na ganun ang nandito kayo sa prayer house, nandito kayo sa Diyosugma community. So again, ano ang last word mo sa na ma-impart mo o masabi mo sa mga youth out there? Go ahead. Sa akin lang, Brad, na ang mahambal ko, ang pulong, bala nga, kaptan nyo lang ang pulong, akong din na badlayan, kamo bala mag-choice, bala sa isa ka bagay, bala kung mapapilian ka mo kakalibutan, o ang Ginoo, bala ang akin, gadang ginaano, ang mahambal ko, ang seek thy first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ang unahan mo tana, kay ang tanan nga inihatag naman kanimo, na amorang ginakaptan ko, gid nga pulong, na pwede ko gid ma-share kaninyo, kay manan ko, anara ka Ginoo, kag, manan ko makabuli gidra in Jesus name. Amen kag amen. Salamat sis Mary John. Okay.
And sis, your last word, 1 minute please. We don't have enough time na. Ang akin, kung gusto nyo maluwas, manugbalik lang kamo sa Ginoo kay ang Ginoo gani hambal na gahulat lang sa sang time nga mangayo kaliwat sa kapatawaran kang imo mga sala kag andyan ka maluwas kung maka ano ka na kangayo ka na kapatawaran kag magbalik ka na sa iya ngamuran in Jesus name, amen. Thank you, sis. Thank you for having our guest for today, Sis Mary John, Sis Runa May. And we would like to thank yung sa Facebook natin kay Dewey Kausing Balyano, GRCL, and to others are watching with us. Maria Gisa Caryaga, good morning, Brad Narsing, pakidait Brad. Please pray man ako nga maayo sang lubos ang akong lumbar, Jesus. Jesus, nakikita mo si Mary GC Caryaga, heal his lumbar, Jesus. Amen. Thank you po, Jesus. Kay Angel Rosal, kay Bing, kay Victoria Mayorminti, Judith Tabay, they are all saying amen. Rosalie Andrade Robles, amen. Yes. Juan Bim Lee, yes, sis Pindon Lee, dyan sa Australia, kay Bini Lee over there in Queensland, Australia. Good evening sa inyo dyan. You will be blessed by Jesus more. Amen. And again, we don't have time. In behalf of our brother Edwin, our head servant who is busy, this is Brad Narsing. This is today program of our head servant saying that God is love, it dwells and is working in us. Thank you po, Jesus. Please bless Diyos Gugma community, especially the members and the leaders alike. Amen po. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.